Dito natin masusubukan ang bangis at stratehiya ni Noel. Hayaan mo lang siya, Deo. Tignan natin kung mailulusot niya ang soldatang ito. Wika ni Lucas. Kasalukuyang nasa ruweda si Noel, naghahanda sa pagsisimula ng soldata. Aba, tignan mo nga naman, Noel, ano? Nagkaharap tayo uli. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong manok namin ang mananalo. Wika ni Badong. Alam mo, Badong, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Napag-aalataan ko Desperado kang lamangan ako. Pasensya na, pero hindi ako nakikipagkompetensya sa iyo. Tugon ni Noel. Tinanggalan ng binata ng bahena ang tari ng hawak na manok. Pumwesto na ito para bitawan. Sa hudyat ng sentensyador, binitawan ng magkabilang panig ang kanilang mga alaga. Kapwa mahusay ang mga ito na pumalo. Ngunit lumalamang ang manok ni Badong. Nagawa na nitong sugatan ang alaga ni Noel. Ngunit nang tignan ni Lucas ang inaanak, kampanteng-kampante ito. Nahawak pa rin ang sitwasyon. Maya-maya lang ay nagsigawan ng tao nang tumarak ang tari ng manok ni Noel sa ulo ng alaga ni Badong. Nahirapan pa ang sentensyador sa pagtanggal dahil sa hindi na makakilos ang manok ni Badong. Nagpa siya ang sentensyador na karyuin ang dalawang manok. Tinanghal na panalo si Noel sa soldata, bagay na hindi matanggap ni Badong. Unang soldata pa lang to. Ipanalangin mo na hindi tayo magkatapat sa mga susunod dahil pupulbusin kita ng pinong-pino. Wika ni Badong. Huwag kang mag-alala, tol. Kung sakaling magkaharap ulit tayo, sisiguraduhin ko, adobe ang katawan ng manok ko. Pangaasar ni Noel. Matapos ay bumalik na ito sa pinaglalagyan nila ng mga manok. Aaminin ko, hindi ko inaasahan ang panalong yun. Wika ni Lucas. Maniwala ka, Ninong. Patibong ng kalaban ng panalo ko kanina. Hindi ko na kondisyon ang binitawan kong manok, kaya alam kong matatalo tayo. Alam ng kalaban ang stratehiya ko, kaya kailangan mag-isip ng bagong plano. Tay, ilang manok ang dala natin? Meron tayong 3 pangkaraniwang manok at 2 mula sa mga alaga mo. Bakit ba, Noel? Ano bang binabalak mong gawin? Tanong ni Mang Deo. Meron pang 3 laban bago ang sa atin. May panahon pa para maganda. Kailangan ko ng uling at langis. Tugon ni Noel. Dali-daling nag-utos ng tauhan si Lucas upang kunin ang kailangan ng binata. Maya-maya dumating na ito. Dala ang isang supot ng uling at langis. Dinurog ni Noel ang uling. Binuhusan ito ng mantika. Matapos ay pinay dito sa dala nilang pangkaraniwang mga manok. Mukhang nababasa ko na kung ano ang gusto mong gawin, iho. Halika, bilisan mo, dito ka. Tutulungan kita. Wika ni Mang Deo, ngunit pinigilan nito ng binata. Hindi, tay. Ikaw ang magbibitaw ng susunod nating manok na lalaban. Kaya hindi dapat madumihan niyang kamay mo. Dahil kung hindi, malalaman nilang peke ang mga manok na bibitawan natin sa ruweda. Tugon ni Noel. Teka nga sandali, hindi ko maintindihan Ano ba talaga ang binabalak mo? Papainan ko sila para malaman kung ano ang susunod na gagawin ni Mang Ponso. Sigurado nga akalain niya magpapakawala ako ng engkantong manok at gagamitin ko ang 3 nating mga ordinaryong manok para palabasin ang kanilang alas. Yon ang plano ko, tay. Tugon ng binata.
Pinuntahan nito ang kulungan ni Tikas at kinausap. Mukhang mahirap nakatunggali ang manggagamot na sinasabi mo ah. Tama ka, kaibigan. Mahirap nga ang kalaban ng isang taong may karanasan sa ganitong uri ng laban. Kaya kailangan mong pakiramdaman ang mga galaw nila. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan eh. Kung ano man ang pinabalak mo, susuporta lang ako. Wika ni Tikas. Matapos ang mga paghahanda, tinawag na ang pangalan ni Noel. Dinala ng binata ang manok sa raweda at kinausap ang ama. Tay, ang hawak niyong manok ay si Tikas. Magbibitaw tayo ng totoong inkantong manok sa pagkakataong ito. Dahil gusto ko makita kung ano ang gagawin ni Mang Ponso. Ang 3 pangkaraniwang manok na kinulayan ko, sila ang tatapos sa laban. Wika ni Noel. Naku, itong batang to, oo. Hindi ko alam kung ano talaga ang balak mo eh. Pero sige, sasakyan ko ang mga plano mo. Malaki ang tiwala sa'yo ng ninong Lucas mo. Kaya siguro, hindi rin masamang pumusta ko sa'yo. Tugon ni Mang Deo. Gaya ng inaasahan, umakyat ng ruweda si Mang Ponso at lumapit kay Badong. Meron siyang kung anong binulong. Umakyat ng ruweda si Noel. May kung anong ipinahid sa paa ni Tikas. Oy, para saan naman niyang pinahid mo sa paa ni Tikas? Tanong ni Mang Deo. Ang tawag dyan tay ay pulot. Pangontra sa kahit anong uri ng dasal o palipadangin. Siguradong may ginawa si Mang Ponso. Tumangulang si Mang Deo sa sinabi ng binata. Maya-maya ay nagbigay na ng hudyat ang sentensyador na magsisimula na ang soldata. Bumaba si Noel ng ruweda. Tumayo sa gilid. Pinanood ang magiging laban. Nakatitig lang si Badong sa kanya habang nakangiti ng nakakaloko. Gumanti din ng ngiti ang binata. Naupo para panoorin ang soldata. Nagulat naman si Noel nang biglang magsalita si Lucas sa kanyang tabi. Napapansin ko, mukhang kampante ang kalaban natin sa soldata. Hayaan mo lang, Ninong. Manalo o matalo, wala namang mawawala sa atin eh. Isa pa, tiwala pa din ako kay Tigas. Oo nga, manok ang anyo ng isang yan, pero tao siya kung mag-isip. Hindi ko nga mapigilan minsan ng matawa kasi nakikita ko parang nakikipagsuntukan ng isang tao sa manok sa tuwing lalaban si Tigas. Tugon ng binata. Muling ibinaling ng dalawa ang tingin sa ruweda. Dahil sumisigaw si Mang Deo, napatayo si Noel nang makitang duguan ang kamay ng matanda. Hawak-hawak ng sentensyador ang manok ni Badong. Samantalang si Tikas naman, nasa isang sulok lang. Dali-daling umakyat ang binata at kinuha si Tikas. Anong nangyari, tay? Bakit nasugatan kayo? Tanong ni Noel. Ako ang pinunterya ng manok ni Badog. Mabuti na lang sinalubong ni Tikas. Kung hindi, nagkalat na ang bituka ko sa ruweda. Maraming salamat, Tikas. Pero ano ba talaga nangyari? Kaya ng sinabi ng tatay mo, hindi ako pinunterya ng manok na kalaban. Siya ang ginatake. Ano, Mang Deo? Itutuloy pa ba natin? Mukhang hindi mo na kayang humawak ng manok ah. Tanong ni Badong. Tinignan nito ng masakit ni Noel at nilapitan. Kung ano man ang binabalak nyo, huwag nyo nang ituloy, Badong. Sabihin mo yan sa amo ko. Sumusunod lang ako sa sinasabi niya sa akin eh. Tugon ni Badong.
Tinignan ni Noel ang amo nitong si Mang Kiko. Nakatitig lang din ang matanda sa kanila mula sa kinaroroonan nitong balkonahe. Naglakad pabalik si Mang Noel kay Mang Deo, sinabihang bumaba na sa ruweda. Sige na tay, ako na magpapatuloy ng soldata. Patignan niyo muna yung sugat niyo. Mukhang malalim eh. Wika ni Noel. Ngunit bago pa man tuluyang makababa ang matanda, bigla itong hinimatay. Saktong napakawala na ni Deo si Tikas. Sinalubong ito ng manok ng kalaban. Sige na Deo, ituon mo ang pansin sa laban. Ako nang bahala kay tatay mo. Wika ni Lucas habang inaalalayan ang matanda sa labas ng sabungan. Habang nagsasalpukan ang dalawang manok, panay naman ang tawa ni Mang Ponso habang nakatingin sa papalayong si Mang Deo. Hindi ito pinansin ng binata sa pag-aakalang nang aasar lang ang matanda. Ibinalik ni Noel ang atensyon sa mga naglalabang manok. Napansin nitong panay ang lundag ni Tikas. Tikas, anong nangyayari? Bakit panay ang lundag mo? Tanong ni Noel sa isipan ni Tikas. Nilagyan nila ng apog at asin ng ruweda. Nahihirapan akong tumayo ng maayos, Noel. Tugon ni Tikas. Alam ng binata na delikado ang lagay ng kaibigan ng mga sandaling iyon. Kaya sinabihan nitong itigil ang laban. Ngunit hindi nagpaawat ang engkantong manok dahil sugatan na ang kalaban nito. Mabilis mapapagod ang katawan mo kung ipagpapatuloy mo pa, Tigas. Delikado ang magiging lagay mo kung sakali. Kaya nga tatapusin ko na to eh. Tugon ni Tikas. Sabay pa ula ng palo sa kalabang manok. Hindi na ito nagsayang ng oras dahil alam ng engkantong manok na may mas mahalaga silang dapat atupagin ng mga sandaling iyon. Habang nagkakagulo ang mga tao, dali-daling lumabas ng ruweda si Noel. Pinunta nito sina Lucas at Mang Deo sa likuran. Mabuti naman at nagawa mong ipanalo ang laban. Pero maaaring alam na ni Mang Ponso ang tungkol kay Tikas. Wika ni Lucas habang ginagamot ang sugat ni Mang Deo. Yan po mismo ang gusto kong mangyari, Ninong. Akalain nila lahat ng ilalaban nating manok ay mga engkanto. Kaya siguradong gagawa sila ng paraan upang manalo. Sa pagkakakilala ko kay Mang Kiko, hindi siya magpapatalo ng basta-basta. Tugon ni Noel. Tama ang sinabi mo, Noel. Mabigat na kalaban si Kiko at hindi nga siya makakapayag na matalo siya. Lalo pa sa isang baguhang kagaya mo. Pero ang kayabangan niya, yan mismo ang magpapabagsak sa kanya. Wika ni Mang Deo. Habang nagpapahinga, lumapit sa kanila ang isa sa mga nag-organisa ng pasabong. Nakiusap itong gamitin ang pinakamahusay nilang manok sa susunod na soldata dahil na rin sa kailingan ng mga manonood. Tinignan ni Noel ang kanilang listahan. Napagtanto ang susunod na soldata. Ito na ang huling laban. Mukhang wala na tayong oras, Ninong. Huling laban na pala natin yung susunod na soldata. Wika ni Noel. Ano ngayon ang plano mo, Noel? Marami ang nabago sa mga pangyayari dahil na din sunod-sunod kang nanalo. Binago ng mga namamahala ang ikot ng labanan dahil sa kailangan ng mga tao. Tugon ni Mang Deo. Ayon pa sa nag-organisa ng pasabong, unang beses itong nangyari sa kanila. Hindi pumupusta ang tao sa ibang manok. Tanging sina Mang Kiko at Noel lang ang inaantay ng mga itong magharap. Sandali lang at gagawa ko ng paraan. Amin na ang hawak mong listahan, Noel.
Dito lang kayo. Wika ni Lucas. Matapos ibigay ang listahan, nagtungo ito sa iba pang kasali sa derby. Kinausap nito ang may-ari ng manok. Anong ginagawa ni Ninong Tay? 'Di ba? Bawal yung ginagawa niya. Oo, bawal. Pero hindi para sa isang mananaya. Mautak talaga tong si Lucas. Tignan mo na lang ang kakalabasan mamaya. Tugon ni Mang Deo. Ilang minutong nakalipas ay bumalik na si Lucas. Ayos na, Noel. Ihanda mo na ang manok na ipanglalaban sa susunod na soldata. Yung pinakakondisyon. Opo, Ninong. Pero, anong ginawa mo dun sa kabilang tolda? Nakipagkasundo sa ibang mananabong na kapag nanalo sila sa soldata mo, papayag silang ilaban ng 2 pa nating manok kapalit ng sa kanila. Sa ganoy, may sapat tayong oras para pagandaan si Mang Ponso. Wika ni Lucas. Napangiti ang binata at muling kinausap si Tikas. Alam kong pagod ka na sa nakaraang laban. Pero Tikas, ngayon ko kailanganin ng tulong mo. Alam ko, Noel. Pero kailangan ko pa ng konting oras para makapagpahinga. Walang problema, kaibigan. Ilang soldata pa bago ang huli nating laban. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Siguro, masarap na pagkain. Kanina pa ako nagugutom eh. Ito ang ayaw ko sa sabong dahil hindi ka pwedeng kumain ng marami. Tugon ni Tikas. Kumuha ng pagkain si Noel. Inilagay sa kainan ng alaga. O siya, pagtapos mong kumain, magpahinga ka muna. Asikasuhin ko lang si tatay. Nga pala, Noel. May laso ng taring tumama sa tatay mo. Kailangan mong magapan. O Tigas, alam ko na yung kanina pa. Hindi ikaw ang pinuntirya ng kalaban kung hindi si tatay at ako. Maruming maglaro si Mang Kigo. Paniguradong hindi siya magpapatalo sa akin. Huwag kang mag-alala dahil nagawa na ng paraan ni Ninong. Maganda ang laban na to. Tagisan ng isipan. Hindi tayo magpapatalo sa mga yan. Hanga din ako sa karanasan ng Ninong Lucas mo. Piruin mo, marunong siyang kumontra ng lasong gawa ng albularyo. Mahusay. Doon din ako nagtataka, Tikas. Saan nakuha ni Ninong ang ganong kaalaman? Hindi ko din alam. Magpasalamat na lang tayo, kaibigan. Dahil malaking tulong ang kaalamang iyon para sa atin. Tugon ni Tikas. Hinayaan ng binata na kumain ng alaga. Binalikan nito si Lucas at Mang Deo. Nakatulog na ang iyong ama, pero wala ka nang dapat ipag-alala. Epekto yan ang pangontrang itinurok ko sa kanya. Matindi ang lasong inilagay ng kalaban sa tari ng manok nila. Malakas ang hinala ko, kasabwat ng mga yan ang sentensyador. Mas mag-ingat ka sa mga susunod na laban, Noel. Hindi lang manok ang pakay nila. Kahit buhay kaya nilang kitilin, manalo lamang. Ngayong alam ko na ang totoong intensyon ni Mang Kigo. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Hindi ko rin papalampasin ang tangkang pagpatay kay tatay. Kuwaan ng buhay ang gusto nila. Pwede namang ganun eh. Wika ni Noel. Maya-maya binalikan nito si Tigas. Laking gulat ng binata dahil naging talisayong itim ang balahibo nito. Mapagkakamalang pangkaraniwang manok lang si Tigas ng mga sandaling iyon. Hindi na sila maghihinala na isang manok lang ang kinamit mo.
Ngayon, Noel, handa na ako. Halika na, lumaban na tayo. Nakikita ko, kaibigan. Sandaling panahon na lang. Magsisimula na ang susunod nating laban. Huling soldata na ito para sa atin. Kaya ibigay mo na ang lahat ng kaya mong gawin. Walang limitasyon, kaibigan. Ipakita mo kung sino ka. Hindi mo na kailangang sabihin ang bagay na yan. Ako nang bahala. Wika ni Tikas. Maya-maya ay may dumating na lalaki mula sa kabilang tolda. Kinausap nito si Lucas at may kung anong inabot. Pag-alis ng lalaki, saka naman lumapit si Noel sa kaibigan ng ama. Ninang, ano po yung binigay sa inyo ng lalaki? Ito ba? Tumigas na itim na pulot mula sa bahay ng bubuyog. Ipaig ko daw sa paa ng lalaban nating manok. Kokontray nito ang anumang orasyong ilalagay ng mga kalaban sa tari ng alaga nila. Ilang minuto na lang, magsisimula na ang laban natin, Ninong. Hayaan mong ako na ang gumawa niyan. Wika ni Noel. Tinutulan nito ni Lucas. Hindi, Noel. Patibong ang binigay sa atin ng taong yun. Ang itim na pulot ay isang uri ng basag mutya. Pero hindi pareho ang epekto nito para sa mga engkanto. Pinipigilan nito ang kapangyarihan ng isang elemento sa paglabas. Kapag ginamit natin ang itim na pulot, paniguradong pupulutin sa kangkungan niyang alaga mo o hindi kaya na may magiging pulutan ng mga lasinggero. Tugon ni Lucas. Nagkunwari na lang itong nakikiisa sa plano ng ibang mananabong. Dahil sa kanila nga nakapusta ang karamihan sa mga tao. Ngunit lingid sa kalaman ng mga mananabong, nakita ni Lucas ang listahan ng susunod na kalaban ni Noel. Ayos ah. Mabilis ka talagang mag-isip noong. Kung sa akin ibibigay ng taong yon ang itim na pulot na yan, malamang naipahid ko na sa panitikas yan. Hindi totoong sa atin sila pupusta. Ang taong lumapit sa akin ay isa sa mga kaalyado ni Kiko. Kilala ko ang taong yun. Mabuti na lang at hindi niya ako namukaan. Tugon ni Lucas. Ilang sandali pa tinawag na sa ruweda ang manok ni Noel. Dali-dali nitong pinuntahan si Tikas at kinuha sa kulungan. Hindi na nag-usap ang dalawa dahil alam na ng binata na may nagmamatsyag sa kanila at maaaring hindi na mamalayan ni Noel na napalakas na pala ang pagsasalita nito. Nang matapos ikabit ang tari, umakyat na ng ruweda si Noel. Nagiyawan ang mga tao nang makita ang binata at ang hawak nitong manok. Ang ilan ay nagbulungan pa dahil wala namang palaying itim na talisayin si Mang Deo. Ngunit hindi na mahalaga para sa kanila ang bagay na yon dahil sa isip-isip ng mga ito, sigurado na ang panalo. Nagulat si Noel dahil si Mang Kiko na mismo ang magbibitaw ng kanyang manok. Nakatalikod ito sa kanya habang kausap si Mang Ponso. Maya-maya pa, humarap ito kay Noel at ngumiti. Nagbigay ng hudyat ang sentensyador para lumapit sa gitna ang magkabilang panig. Sinuri nito ang mga tari ng manok, maging ang mga markang nagpapakilala sa mga tao kung saan sila pupusta. Matagal na panahong nagkaharap kami ng iyong ama, pero ni minsan hindi pa ako natatalo. Kaya nagugulat ako sa pinapakita mo ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang baguhang mananabong ang bumangga sa akin at nagawa akong talunin ng sunod-sunod. Hindi mo ako mapapaikot sa ganyang estratehiya, binata.
Alam kong merong kakaiba sa'yo at yon ang papalabasin ko. Wika ni Mang Kiko. Galit na ito habang nakatingin kay Noel. Hindi rin napapansin ng matanda na halos mabalian na ng buto ang hawak nitong manok nang dahil sa panggigigil. Magulis dili ka, Manong Igo. Baka hindi pa nagsisimula ang sabong. Mapatay mo na yung hawak mong manok. Masyado kang gigil. Biglang napayuko ang matanda. Naalalang may hawak siyang manok. Nako, pasensya ka na ha. Sa sobrang asar ko sa'yo, hindi ko na malayang napipiga ko na ang katawan ng alaga ko. Wika ni Mang Kiko. Tumanda na kayo sa larangang ito. Ni minsan, hindi ba sumagi sa isipan nyo na sugal ang sabong at hindi natin hawak ang pagkakataon? Nakadepende sa manok ang kakalabasan ng pustahan, Manong. Kaya kung may galit kayo sa akin ngayon, hindi sabong ang pinunta nyo dito, kung hindi away. Natahimik si Mang Kiko dahil hindi nito akalaing makakarinig siya ng pangaral mula sa isang baguhan. Magsasalita pa sana ito, ngunit inawat na sila ng sentensyador. Malamang tama ka, kaya hayaan na lang natin ang mga manok ang magsalita. Natawa si Noel sa sinabi nito. Tama, Manong. Hayaan na lang natin ang mga manok ang magsalita. Pabulong na wika ng binata. Ibinigay ng sentensyador ang hudyat para bitawan ng magkabilang panig ang kanilang mga alaga. Inilapag ni Noel ng marahan si Tikas. Samantalang si Mang Kiko naman, biglang hinagis ang hawak na manok. Kamuntikang tamaan si Noel sa braso. Mabuti na lang, sinalubong ito ni Tikas ng malakas na palo. Ako nang bahala dito. Lumayo ka! Wika ni Tikas. Tumayo sa gilid si Noel habang pinapanood na maggirian ang dalawang manok. Hanggang sa pumutok ang malakas na palo mula sa magkabilang panig. Naghiyawan ang mga tao, lalo pa nang bumagsak ng nakatihaya ang manok ni Mang Kiko. Napasigaw din ito mula sa kanyang kinakatayuan. Samantalang si Noel naman, kampanting pinapanood ang laban. Makailang ulit nagsalpukan ang dalawang manok hanggang sa tuluyang bumagsak ang isa sa kanila. Hindi na makatayo ang manok ni Mang Iko dahil malubha ang tama nito sa pagitan ng binti. Lumabas na rin ang bituka nito, kaya kagad sinabihan ni Noel ang alaga na tapusin na ang paghihirap ng kawawang manok. Akmang lalapit na sana ang sentensyador nang biglang lumipad pa itaas si Tikas. Nagawa naman itong hilahin ni Noel. Kalma lang, Manong. Hayaan mong tapusin ng mga manok ang laban na yan. Hindi numero magpapasya ng panalo. Ang matirang buhay ang siyang tatanghaling kampiyon. Hindi na nakaalis sa kinakatayuan ang sentensyador dahil na din sa sigaw ng mga tao. Nahayaan ang mga manok na maglaban hanggang sa kanilang kamatayan. Bumaon ang tari ni Tika sa dibdib ng kalabang manok na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Nagsipaghiyawan ang mga tao dahil halos lahat nakapusta sa manok ni Noel. Samantalang si Mang Iko naman ay halos magwala dahil bukod sa pagkatalo sa isang baguhan, malaking halaga ng pera ang nawala sa kanya. Nagpa siya nang umuwi si Noel. Hindi na ipinagpatuloy pa ang balak dahil alam ng mga ito na nanalo na sila. Mukhang hindi na makakabawi si Iko o Kiko na yan. Ang gulo ng pangalan ng matandag yan eh. Hindi na makakabawi yon sa kahihiyan na binigay mo sa kanya.
Nakita mo lang sanang matinding galit. Ay nako, nakakatawa yung buka. Wika ni Mang Deo. Yun nga po ang hinihintay ko. Yung subukan talagang galitin si Mang Kiko o Iko na yan. Para malaman kung ano ang susunod na gagawin ni Mang Fonso. Pero wala namang ginawa yung matandang albularyo eh. Kaya inayaan ko na lang. Wika ni Noel. May naaamoy akong hindi maganda tungkol dito. Batay sa pagkakakilala ko kay Mang Iko, hindi siya titigil hanggat hindi nakakaganti. Wika ni Lucas. Tama ka. Kaya walang maliit na mananabong ang kumakalaban sa kanya. Ikaw ang kauna-unahan, Noel. Tugon ni Mang Deo. Siguro oras na din para matauhan si Mang Iko na tapos na ang kanyang panahon. Wika ni Noel. Ipinagdiwang ng mga ito ang kanilang panalo. Dahil sa pangyayari, lalo pang dumami ang nakakilala kay Noel. Umabot pa sa punto, dinayo sila ng napakaraming mananabong upang bumili ng mga manok. Mukhang hindi na mapipigilan ang pagsikat mo, anak. Mantakin mo, isa sa pinakamalaking mananabong ang nagawa mong talunin. Wika ni Mang Deo. Habang naglalakad ang mga ito sa isang bakanting lote na binili para pagtayuan ng isa pang manukan. Hindi ko naman sila masisisi, Tay. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi ako nagpapakampanting habang buhay nasa taas ako eh. Isang malinaw na ehemplo si Mang Kiko. Kilala at sikat na mananabong. Pero asan siya ngayon? Balang araw, darating din ang panahon na babagsak ako. Pero sisiguraduhin ko, hindi ganun kasakit. Tugon ni Noel. Maya-maya ay dumating ang isa sa mga tauhan ni Lucas. Merong dalang mga papeles. Noel at Mang Deo, pinapabot po ito ni Manong Lucas. Kung maaari daw po lumawas kayo ng syudad dahil may mahalaga siyang sasabihin. Wika ng tauhan ni Lucas na si Iking. Bakit? Hindi ba siya makakapunta rito? Yun nga po ang problema, boss eh. Dahil hindi makalis ng bahay si Mang Lucas kaya kung maaari, kayo na lang ho sanang pumunta. Tugon ni Iking. Binasa ng binata ang papel na inabot. Promosyon to ng sabong ah. Sabong sa syudad, Tay. Mukhang may binabalak na naman si Ninong. Wika ni Noel. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Halos hindi pa nakakapagpahinga ang mga manok. Ano kayang pumasok sa isip nitong si Lucas? Tanong ni Mang Deo. Hindi nga po mapakali nung malaman niya yung tungkol sa promosyon na yan eh. Kayo kagad yung unang pumasok sa isipan niya. Wala din kasi siyang sinabi sa akin na kahit ano eh. Wika ni Iking. Ang mabuti pa, puntahan ko na lang si Ninong para malaman kung ano talaga ang balak niya. Tugon ni Noel. Nang araw na yon ay lumakad ang binata para puntahan si Lucas. Pagdating nito sa tahanan ng Ninong, napakaraming tao. Hindi kilala ni Noel ang mga ito. Maliban na lang sa mga tauhan ng kaibigan ng kanyang ama. Nandito na pala ang sinasabi ko sa inyo. Siya si Noel, ang taong lumampasok kay Iko. Halika iyo, ipapakilala kita sa aking mga kaibigan. Wika ni Lucas. Naguguluhan pa rin si Noel dahil hindi na nito nakuwang kausapin ang Ninong. Pinagkaguluhan nito ng mga panauhin. Halos hindi magkamayaw ang binata sa pagsagot ng mga tanong. Gaya ng mga estratehiya sa pagkondisyon at pagsasanay sa mga manok. Sinagot naman lahat ito ni Noel hanggang sa tuluyang nagsawa ang mga tao sa kakatanong.
Nilapitan nito ni Lucas at kinausap. Nong, bakit niyo ako pinatawag dito? Tanong ni Noel. Nakikita mo ba ang mga taong yan, Noel? Handa silang sumuporta ng pinansyal kung sakaling itutuloy natin ang promosyong ibinigay ko. Tugon ni Lucas. Ibig mong sabihin yung papeles na binigay mo sa akin, yun na mismo ang kontrata ng promosyon at ikaw talaga ang promotor. Tama ka. Wala naman sigurong masama kung paminsan-minsan tumaya tayo ng malaki, hindi ba? Tugon ni Lucas. Tama naman ho kayo, Ninong. Pero paano may isasagawa ang sinasabi mo gayong nandito tayo sa syudad? Lalo pat wala tayong kaukulang permiso. Tumawa ng malakas si Lucas. Inakbayan ng binata. Noel, hindi mo ba nakikita ang mga taong yan? Ang karamihan sa kanila ay pulis. Yung iba ay merong mataas na ranggo sa militar. May ilang abogado at politiko. Magiging madali na para sa atin ang mga permisong sinasabi mo. Pinapunta kita dito para personal na marinig ang iyong pagpapayag. Ikaw ang susi para matuloy ang promosyon. At isa pa, pagkakataon na ito para muli kayong magkaharap ni Iko. Nanlaki ang mga mata ni Lucas nang marinig ang pangalan ng dating kaibigan ng ama. Wala na po akong hangad na makaharap sa soldata si Mang Igo. Pero gusto ko pa ring idaos natin ang promosyon. Sige, kakausapin ko si tatay. Wika ni Noel. Narinig ito ng karamihan sa kanilang panauhin. Kaya naman nagsigawan ang mga ito. Matapos ang pag-uusap, umuwi ang binata at sinabi sa ama ang naganap. Aba, mukhang sinusubukan na naman ni Lucas ang umakyat ng isang hakbang ah. Wika ni Mang Deo. Sa palagay ko nga po, tay, wala namang masama sa gusto niyang mangyari. Pero ang ipinagtataka ko, bakit kailangan pa niya ng tulong mula sa atin? Kung may mga tao namang sasagot ng pinansyal. Wika ni Noel. Mukhang may binabalak tong kaibigan ko ha. Tignan na lang natin kung anong gagawin niya. Kakaiba talaga mag-isip itong si Lucas, ano? Wika ni Mang Deo. Pinaghandaan nila ang promosyon na gaganapin sa susunod na buwan. Nasa kalagitnaan sila ng paghahanda nang dumalaw naman si Mang Lucas sa manukan. Paring Deo, maaari ko ba kayong makausap ni Noel? Siyempre naman, Ninong. Tungkol saan ho ba ang pag-uusapan natin? Tungkol sa gaganaping pasabong. Nakalikom tayo ng malaking halaga. Sapat para makabili ng 5 magagarang sasakyan. Ngayong naparito ako, dahil ayokong mapunta yon sa ibang kamay. Gusto kong tayo lang din ang makakuha ng premyo. Dito na magagamit ang husay ng mga alaga mong inkantong manok. Wika ni Lucas. Nagulat ang binata sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na maririnig ang mga katagang iyon sa taong pinagkakatiwalaan. Ninong, naririnig niyo ba yung sarili mo? Parang hindi na ikaw yung taong nakilala ko ah. Tanong ni Noel. Wala namang nagbago sa akin. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ang buhay ay isang malaking sugal? Tumaya lang ako ng malaki, kaya gusto kong kumabig ng malaki. Tugon ni Lucas. Hindi ako sigurado, Ninong. Tama pa ba yung gagawin natin? Tanong ni Noel. Sa sugal, iho, walang tama at walang mali, pero may nananalo at merong natatalo.
Ayokong ako ang matalo sa pagkakataong ito. Nanlaki ang mga mata ni Noel dahil bigla siyang kwinelyohan ni Lucas. Anong nangyayari sa'yo, Ninong? Bakit parang bigla ka nagbago? Tanong ni Noel. Walang nagbago, Noel. Hindi mo lang ako nauunawaan. Buong buhay ko ay sumusugal ako. Tinitiyak ko ang panalo. Sumugal ako sa'yo nung pinagkatiwala ko ang engkantong manok. Tignan mo ang kinalalagyan mo ngayon. Nasaan ka? Kung hindi dahil sa akin, wala kang magarang sasakyan. Walang malaking tahanan at malawak na lupain. Kaya siguro naman, nararapat lang na ibalik mo sa akin ang pabor na yon. Tugon ni Lucas. Hinawakan ng binata ang kamay nito. Dahan-dahang inalis. Ninong, umalis ka na. Hanggat may natitira pa akong respeto sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kinakalimutan ang utang na loob ko sa'yo. Itutuloy natin ang promosyon kung yan ang gusto mo. Ngunit sasabihin ko sa'yo ngayon pa lang, hindi ko pa nga hawakan ang isipan ng mga engkantong manok. May sarili silang desisyon. Wika ni Noel. Mukhang huli na ang lahat para sabihin mo yan sa akin, Noel. Sisikapin mong manalo ang mga engkantong manok kung ayaw mong mapahamak ang iyong mga kapatid. Nang mga sandaling iyon ay kakarating pa lang ni Mang Deo galing sa pagkuha ng maiinom. Umalis ito bago magsimula ang pag-uusap ng dalawa. Kaya ang huling bahagi lang ang kanyang nadatnan. Parang Lucas, anong ibig mong sabihin? Bakit mapapahamak ang mga anak ko? Tanong ni Mang Deo. Napag-usapan na namin ni Noel ang lahat. Siya ang magbibigay ng detalye sa'yo. Magkita na lang tayo sa oktagon. Tugon ni Lucas. Napatingin si Noel sa ama at kagad itong kinausap. Hindi maganda ang binabalak ni Ninong sa promosyong sinasabi niya. Gusto niyang gamitin ang mga engkantong manok para makuha ang nalikom na pera para sa kanyang sarili. Hawak niya ngayon ng mga kapatid ko. Wika ni Noel. Kilala ko si Lucas, Noel. Magtiwala ka kapag sinabi kong hindi niya kayang saktan ng mga kapatid mo. Pero gagawin niya ang lahat. Makuha lang ang gusto niya. Tugon ni Mang Deo. Yun din ang kinakatakot ko, tay. Maaaring ngayon, hindi niya kayang saktan ng mga kapatid ko. Pero gaya ng sinabi niyo, handa niyang gawin ang lahat. Wika ni Noel. Tuso si Lucas, pero hindi niya kayang manakit ng mga taong walang kamuwang-muwang. Matagal na kaming magkaibigan ng taong yan, kaya maniwala ka sa akin, anak. Sundin mo ang sinasabi niya. Alam kong may magandang kakalabasan ng lahat ng ito. Nagulat si Noel sa sinabi ng ama. Hindi nito akalaing kakampihan niya si Lucas sa kabila ng mga bantang binitawan ng kaibigan. Hindi na nagsalita pa ang binata. Sinunod niya ang gusto ni Lucas. Makalipas ang 1 linggo ng paghahanda, inilunsad nila ang 5 araw na promosyon. Ito ang pinakamalaking sabong na pinuntahan ng mag-ama. Milyon ang dumalo at halos lahat ng mga ito, mga taong walang paglagyan ng kanilang kayamanan at mga dayuhang sugarol. Tignan mo ang mga taong yan, Noel. Hindi ka ba nasisilaw sa kinang ng kanilang mga alahas? Tanong ni Lucas. Kilala mo ako, Ninong. Ni minsan hindi ako nasilaw sa mga ganyang bagay. Wika ni Noel. Nasasabi mo yan ngayon
dahil hindi ka pa nakakahawak ng milyon sa iyong kamay. Pero magtiwala ka sa akin, kapag naawakan mo na at naamoy ang halimuyak ng salapi sa iyong mga kamay, magbabago ang pananaw mo sa lahat ng bagay. Wika ni Lucas. Kaya nga ayokong mapunta sa ganung uri ng lugar dahil natatakot akong matukso sa kinang ng salapi. Tugon ni Noel. Matapos ay nagpaalam na itong pupunta sa kinalalagyan ng mga manok. Pagkarating sa lugar, nakita nitong nakaupo ang ama sa harapan ng kulungan ng mga engkantong manok. Narinig niyang kinakausap si Tikas. Tikas, ang sabi sa akin ni Noel, nag-uusap kayo sa pamamagitan ng isipan. Alam kong naririnig mo ko. Pasensya ka na kung hindi kita naiintindihan. Pero gusto ko lang hilingin sa'yo na ipanalo mo ang laban. Buhay ng mga anak ko nakasalalay dito. Wika ni Mang Deo. Napagtanto ng binata na nababahala din ng ama sa kabila ng mga sinabi nitong pampalubag loob. Hindi na umimik si Noel. Hinayaan niyang kausapin ng matanda ang mga alaga. Nang matapos ay lumabas ito ng silid. Nilapitan ni Noel si Tikas. Narinig ko ang mga kailingan ni tatay sa'yo. Alam mo, hanga din ako sa tapang ng matandang yan eh. Ang galing niyang magdala ng sitwasyon. Biruin niyo, nakuha pa niya akong paniwalain na hindi sasaktan ni Ninong Lucas sa mga kapatid ko. Wika ni Noel. Hindi nang sinabi niya sa akin, Noel. Naunawaan ko ang iyong ama. Alam kong desperado din siyang mailigtas ang mga kapatid mo mula sa taong pinagkatiwalaan niyo. Pero, alam mo ba kung bakit niya ako ibinigay sa'yo? Tugon ni Tikas. Ang pagkakaalam ko lang, ibinigay ka sa akin dahil inubos mo yung mga mamahalin niyang sisiyo. Maliban dun, wala naman na siyang sinabi sa akin eh. Makinig kang mabuti. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ayon sa engkantong manok, hindi totoong binigay siya ng isang matanda bilang kapalit ng ilang perasong itlog. Hiniling ni Lucas sa isang batikang mambabarang ang engkantong manok dahil sa pagnanais nitong yumaman. Sa kasamaang palad, hindi mabuti ang naging intensyon. Unti-unting naubos ang kanyang mga naipundar. May kaakibat na sumpa ang paggamit ng mga engkantong manok sa masamang gawain. Hanggang sa umabot na sa puntong nagkakasakit na siya. Unti-unting nalugmok ang katawan. Kaya naman pinili nitong patayin ang nakuhang engkantong manok. Sa kasamaang palad may naiwan itong sisiw. At yon ay walang iba kung hindi si Tikas. Sa takot na maulit ang sumpa sa kanya, pinili ni Lucas na ibigay ito kay Noel. Ilang buwan lang ang nakalipas, muling nanumbalik sa dati ang katawan ni Lucas. Sa pamamagitan ni Noel, unti-unting nabawi ni Lucas ang mga nawala sa kanya. At ang promosyong ito, isa sa mga pamamaraan niya para tuluyang mabawi ang mga nawala. Tanong ni Noel. Oo, Noel. Desperado na si Lucas na maibangon ang sarili niya mula sa pagkakalugmok na siya mismong may kawa. Tugon ni Tikas. Hindi makapaniwala si Noel sa mga narinig. Hindi nito inasahan. Ganon ang nangyari kay Lucas. Kung sinabi niya sa akin ang katotohanan noon pa lang, nagawa na namin ang paraan eh. Tikas, may hihilingin ako sa'yo ha. At sana, huwag mong ituring na masama ang gagawin ko. Ipanalo natin yung laban para kay Ninong at sa mga kapatid ko.
Wika ni Noel. Wala akong nakikitang masama sa gusto mong mangyari. Mabuti ang hangarin mo, kaya gagawin ko ito. Bilang pasasalamat sa ipinakita mong kabutihan sa akin. Tugon ni Tikas. Habang nag-uusap ang mga ito, nagiyawan ang mga tao. Hudyat na nagsimula na ang soldata. Napakaraming mananabong ang sumali. Hindi inaasahan ni Noel na una silang lalaban. Pinuntahan ni Lucas ang binata upang kausapin. Noel, gusto kong painan mo sila. Ipatalo ang unang laban. Walang problema, Ninong. Areglado. Tikas, narinig mo yung sinabi ni Ninong? Tugon ni Noel. Tumilaok lang si Tikas bilang tugon. Hindi ka tututol. Sa kabila ng sinabi kong hawak ko ang buhay ng mga kapatid mo. Tanong ni Lucas. Kilala kita, Ninong. Alam kong mabuti kang tao. Alam ko rin ang nangyari sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Babawiin natin ang lahat ng nawala sa'yo. Nagulat si Lucas sa sinabi ng binata. Wala itong nagawa kung hindi ang mapaluha. Salamat sa pag-unawa, Noel. Pasensya ka na kung dinaan ko pa sa pananakot ang paghingi ng tulong mo. Inakala ko kasi na hindi ka papayag. Nanghihinayang lang ako sa mga nawala sa akin. Buong buhay kong pinaghirapan ng mga yon. At tungkol naman sa mga kapatid mo, wala kang dapat alalahanin. Naroon sila sa bahay bakasyunan sa tabing dagat. Ligtas sila at kasalukuyang nagsasaya. Alam ko rin yan, Ninong. Pero si tatay, nag-aalala sa kalagayan ng mga kapatid ko. Kaya kung meron kang dapat kausapin si tatay yun, sige na, maiwan ko na ho kayo. Sisimulan ko na ang palabas. Tugon ng binata. Gaya ng sinabi ni Lucas, ipinatalo nito ang unang laban. Ngayong nakuha na natin ang kumpiyansa ng mga kalaban, tumaas ng bahagya ang moral nila. Dudurugin ko silang lahat sa mga natitira pang soldata. Wika ni Noel. Nagpahinga lang ito sandali. Ilang laban lang ang nakaraan. Muli na naman siyang umakyat ng ruweda. Masyadong mabilis ang mga soldata dahil napakahusay ng mga manok ng kalaban. Sa ikalawang laban ni Noel, dinala ang isa sa mga anak ni Tikas. Pinangalanan niya itong Gulang dahil sa kakaibang estilo sa pakikipaglaban. Nagkukunwari itong tatakbo at sa oras na humabol ang kalaban, saka ito bebuelta ng palo. Sunod-sunod na panalo ang ibinigay ng mga engkantong manok. Nang araw na yon ay masayang-masaya si Lucas dahil unti-unti niyang nakikita ang magiging kahihinatnan ng kanyang ginagawa. May 4 na araw pa tayo para maganda. Sa susunod na araw, ibigay natin sa kanila ang panalo. Isa pa, wala naman tayong partisipasyon. Nasungkit na natin ang pwesto sa uling soldata. Araw ng kampyonato na lang ang aantayin natin, kaya magliwaliw muna tayo. Wika ni Lucas. Walang yaka talaga, Lucas. Kung hindi ko lang alam ang tabas ng bituka mo, malamang napatay na kita. Alam mo bang halos mamatay ako sa pag-aalala sa mga anak ko. Tapos malalaman ko, masayang nagbabakasyon yung mga bata sa tabing dagat. Bulyaw ni Mang Deo. Pasensya na, kaibigan. Ngunit kailangan kong gawin. Tugon ni Lucas. Masayang nanood ang magkaibigan sa balkonahe nang makita ng mga itong papasok si Iko kasama si Mang Ponso. Mukhang may bisita ka na naman, Lucas. Kaya kung ayaw mong masira ang araw mo,
Gawan mo na ng paraan yung dalawang matandang yan. Wika ni Mang Deo habang nakaturo sa kinaroroonan ni Mang Iko. Ako nang bahala sa kanila. Sa ngayon, dumito muna kayo. Tugon ni Lucas. Bumaba ito at pinuntahan si Mang Iko at Mang Ponso. Naligaw yata kayong dalawa. Anong may paglilingkod ko, Mang Iko? Tanong ni Lucas. Lingid sa kalaman niya. Nakasunod si Noel. Nakikinig sa usapan. Wala naman. Makikipusta lang sana ako. Hindi ko nagawang humabol eh. Kulang ang pondo ko para sa derby. Tugon ni Mang Iko. Kung ganun, malaya kayong tumaya. Pero huwag kayong magkakamaling manggulo dahil sa oras na gawin niyo yun, sisiguraduhin kong lalabas kayo sa sabungan nang walang kahit anong saplot sa katawan. Wika ni Lucas. Ngumiti lang si Mang Iko sa sinabi nito. Sa pagkakataong iyon, si Mang Ponso ang nagsalita. Hindi naman kami magkugulo. Gusto lang din naming makisabay sa panalo nyo. Huwag kang mag-alala, Lucas. Hindi ko ibubunyag ang sekreto ni Noel. Nanlaki mga mata ni Lucas nang marinig ang sinabi ng matanda. O sige, maghanap kayo ng pwesto. Kayo na ang bahala. Tugon ni Lucas. Dali-daling nagtago si Noel dahil naglakad pabalik ng balkonahe ang kaibigan ng ama. Swerteng hindi siya nakita ni Lucas, kaya dali-dali itong bumaba para puntahan ng mga alaga upang kausapin. Nandito si Mang Ponso at kasama si Mang Iko. Mukhang malaking problema to, Tikas. Wika ni Noel. Ano bang kinakatakot mo, kaibigan? Wala silang magagawa hanggat hindi nakakalapit sa Roweta. Kung palipad hangin lang ang gagawin nila, huwag kang mag-alala. Dahil kaya kong ibalik yun sa kanila nang walang kahirap-hirap. Wika ni Tikas. Hindi ko maiwasang mag-alala dahil baka maulit na naman ang nangyari nung nakaraan. Hirap tayong ipanalo mga laban dahil sa pakikialam ng matandang manggagamot. Hindi siya dapat makigulo. Kung hindi, masisira ang lahat ng plano natin. Wika ni Noel. Kung ganun, ako nang bahala sa kanila. Antayin mong matapos ang huling soldata at ako ang gagawa ng paraan. Tugon ni Tikas. Albularyo ang isang yon. Paniguradong may mga pangontra siya. Albularyo lang siya, Noel. Ako ay isang talunanon. Tugon ni Tikas. Kampante ang inkantong manok na magagawa niyang pigilan ang anumang balak ni Mang Ponso. Kaya inantay ni Noel ang pagtatapos ng soldata sa gabing iyon. Matapos ay pinakawalan nito si Tikas at ang ilan sa mga alagang inkantong manok. Magkita tayo sa tahanan ni Lucas. Wika ni Tikas bago ito umalis. Tahimik na nagantay ang binata. Wala itong pinagsabihang kahit sino tungkol sa plano ng alaga. Habang masayang nagdiriwang si Mang Deo, matyagang nag-aabang ang binata sa pagbabalik ng kaibigan. Ilang minuto pa ang nakalipas, narinig na tumilaok si Tikas. Dali-daling lumabas ang binata. Nakitang nakadapo ito sa kanyang kulungan. Anong nangyari, Tikas? Nagawa mo ba? Oo, Noel, nagawa ko. Hindi na makikialam ang matandang yun. Kaso nga lang, nasugatan ako sa pakikipagsagupaan sa kanya. Nanlaki mga mata ni Noel nang makita ang tumutulong dugo sa bandang binti ni Tikas. Kailangan nating tahiin ang sugat na yan. Halika,
para magamot ang sugat mo. Wika ni Noel. Lumabas ng tahanan si Mang Deo. Nakita ang sugat ni Tikas. Anong nangyari kay Tikas? Bakit may sugat? Nga pala, nakatanggap ng tawag si Lucas. Patay na daw si Mang Ponso. Hinarang ng mga kalalakihan. Kinuha daw lahat ng panalo niya. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan ng last episode ng kwento. Maraming salamat.